Isang malaking pagyanig ang nararanasan ngayon sa Ministry ng Edukasyon at Ministry ng Depensa ng Israel. Hanggang sa taong 2025, ang bilang ng mga turistang Israeli na bumibisita sa Pilipinas ay biglang tumaas ng 513% kumpara sa nakaraang taon na lumikha ng isang hindi papernahang panlipunang kababalaghan. Lalo na ang paglalakbay ng 20 natatanging mag-aaral mula sa Harel International School kung saan sinasanay ang mga hinaharap na leader ng Israel sa isang field trip sa Maynila ay nagdulot ng pagkamangha sa international na media. Ang Pilipinas ay isang paraiso sa lupa. Pakiusap, hayaan ninyo akong manirahan dito. Si Yara, ang anak na babae ng isang mataas na ranggong general sa Israel Defense Forces. 3 araw pa lamang matapos tumapak sa Maynila, tumawag siya sa kanyang mga magulang upang ipaalam na lilipat siya sa Pilipinas upang mag-aral. Sa huling araw ng kanilang pag-uwi, gumawa pa siya ng maliit na kaguluhan nang siya ay magtago dahil ayaw na niyang umalis. Ano nga ba talaga ang nakita ng mga elite ng Israel sa Pilipinas? Ako si Yara. Ako ay 18 taong gulang at nakatira sa pinakamataas na penthouse sa Tel Aviv. Mula sa aming sala, sa likod ng isang dambuhalang salaming pader, ay ang malawak na bughaw ng dagat Mediteraneo. Ngunit kailanman ay hindi ko ito lubusang natamasa. Ang aking ama ay isang mataas na ranggong general sa Israel Defense Forces. Lihim ng estado ang pangalan ng kanyang partikular na unit kaya hindi ko ito maaaring ibunyag. Ngunit kahit sa bahay, palaging nakasukbit sa kanyang tagiliran ang kanyang pistola. Kahit na sa pagtulog, ang aking ina ay ang CEO ng isang pandaigdigang kumpanya ng security software at ang Harel International School na aking pinapasukan ay isang pugad para sa mga susunod na leader ng Israel. Ang aking matalik na kaibigan, si Tamar, ay anak ng isang kasalukuyang miyembro ng Knesset habang ang ina naman ni Noam ay isang mahistrado sa Korte Suprema. Mula pagkabata, bihasa na kami sa 4 na wika. Nag-aaral ng calculus at programming at kasabay nito ay sinasanay sa pagbaril at paggamit ng gas mask. Sa tingin ng mga tagalabas, marahil ay maiinggit sila sa aming buhay. Isang ultra-modernong lungsod, mayayamang pamilya at isang garantisadong hinaharap. Ngunit alam namin na kami ay nabubuhay sa isang marangyang gintong hawla. Kapag kami ay nanananghalian sa isang panlabas na kapihan na may magandang tanawin, sapat na ang makakita ng isang bag na walang nagbabantay para agad naming iulat ito. Tuwing papasok kami sa isang mall, kailangan naming hayaan ang mga security guard na inspeksyonin ang aming mga bag. Para sa amin, ang tensyon ay kasing natural ng hangin na aming hinihinga. Hindi ko malilimutan ang eksena sa aming silid-aralan noong araw na pagdesisyonan ang aming field trip. Nasa kalagitnaan kami ng klase sa physics. Isang matinis na sirena ang umalingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan ng buong paaralan. Code Red, lahat pumunta sa bomb shelter. Hindi kami sumigaw. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Huminto kami sa pagsusulat. Maayos na yumuko sa ilalim ng aming mga mesa at pagkatapos, sa utos ng guro, tumakbo patungo sa subteranyang kanlungan sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng pagsara ng makapal na bakal na pinto ng kanlungan ay mabigat. Sa dilim na iyon, kailangan naming maghintay ng 90 segundo. Sa itaas namin, maririnig ang mga mahihinang pagsabog habang hinaharang ng Iron Dome system ang mga paparating na rocket. Sa loob ng maalikabok na kanlungan, nagsalita ang aming advisor, Signang Galia. Napagdesisyonan na ang ating field trip ngayong taon. Pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas. Agad-agad, napuno ang kanlungan ng mga bulungan na mas malakas pa kaysa sa mga bomba. Pilipinas? Ginang, hindi ba't iyon ay isang bansa na kalalabas lang sa mga malupit na digmaan at nasa ilalim pa rin ng banta ng terorismo? Mayroon silang malaki at komplikadong kapitbahay sa Hilaga. Hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Mas gugustuhin ko pang pumunta sa mga mapayapang lugar tulad ng Switzerland o New Zealand. Nagsimulang umulan ang mga reklamo ng mga bata. Para sa amin, ang Pilipinas ay isang bansa na may magagandang dalampasigan at masarap na pagkain, ngunit kasabay nito, isang bansang may anino ng sigalot at tensyong geopolitikal tulad namin. Nang umuwi ako at sinabi ito sa aking ama,
mas matindi ang kanyang naging reaksyon. Hinampas niya ang mesa at sinabing, "Yara, ang sitwasyon sa Pilipinas ay katulad ng sa atin, marahil ay mas komplikado pa. Alam mo ba kung gaano katensyonado ang sitwasyon sa West Philippine Sea? Para sa atin, para na ring may Hezbollah sa tabi mismo ng Tel Aviv, hindi kita maaaring payagang pumunta sa ganoong lugar. Hinding-hindi. Ngunit ang mismong mga salitang iyon ang pumukaw sa akin ng kakaibang kuryosidad. Isang bansa na nabubuhay rin sa ilalim ng anino ng mga banta. Ngunit bakit ang mga Pilipinong pop star na nakikita ko sa YouTube ay nakangiti ng napakatamis? Ang mga payapang eksena ba sa intramuros sa mga pelikula ay mga palabas lamang o mga propaganda na idinirek ng gobyerno? Ipinilit ko sa aking ama na gusto kong makita mismo ang pekeng kapayapaan na iyon. Itay, gusto kong personal na patunayan kung totoo o peke ang bansang ito. Matanda na ako. Hayaan ninyo akong humusga para sa aking sarili. Sa huli, pumayag ang aking ama sa kondisyon na kailangan kong agad na pumunta sa embahada ng Israel kung may anumang emergency. Noong gabi bago kami umalis, itinago ko sa ilalim ng aking maleta ang isang emergency location beacon at isang military-grade na pepper spray. Itinago ko rin ang ilang emergency cash sa pagitan ng mga pahina ng aking pasaporte. Iyon ang mundo kung saan ako lumaki. Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, sumailalim kami sa napakahigpit na security check. Ang matatalas na tingin ng mga armadong sundalo, mga K-9 Dog, at walang tigil na anunsyo. Iyon ang tunog ng kaligtasan para sa amin. Pagkatapos ng mahabang biyahe, inanunsyo ng piloto, "Mga Ginoo at Ginang, naghahanda na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila." Ang lokal na oras ay 11:30 ng gabi. Kumonekta ang eroplano sa jet bridge. Lumabas kami na may kaba at pagpasok pa lang sa terminal, ako at ang aking mga kaibigan ay natigilan. Hinawakan ni Tamar ang aking kamay at bumulong, "Yara, sigurado ka bang 11:30 ng gabi na?" Ang unang bumungad sa amin ay ang liwanag. Hindi tulad ng mga paliparan sa Europa na madalas ay madilim at may ilaw lamang kung saan kailangan, ang NAIA ay maliwanag na parang araw. Para kaming nasa loob ng isang dambuhalang sasakyang pangkalawakan, ang kisame ay mataas, ang sahig ay sobrang kintab na hindi mo matukoy kung marmol o salamin, walang ni isang butil ng alikabok, walang piraso ng basura, ngunit ang ikinagulat namin ng husto ay ibang bagay. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan ang mga pulis? Nag-aalalang tumingin sa paligid si Noam. Sa Ben Gurion Airport, bawat 5 metro ay may sundalong may dalang M16 automatic rifle. Makakakita ka pa ng mga armored vehicle. Ngunit dito, wala ni isang anino, hindi lang taong may baril, kundi kahit isang pulis na may batuta ay wala. Sa halip, ang nakita namin ay mga security personnel na nakangiti at mga kawani ng paliparan na magiliw na gumagabay. Masyadong maluwag ang seguridad sa airport na ito, hindi ba? Paano kung may pumasok na terorista? Bulong ni Noam sa akin. Sumang-ayon din ako. Ang pagpapatakbo ng isang paliparan na walang anumang ganitong pag-iingat, naisip ko, tiyak na kulang sa kamalayan sa kaligtasan ang mga Pilipino. Dala ang pag-aalalang iyon, dumating kami sa passport control. Handa na kami sa mahihirap na tanong. Tuwing ipinapakita namin ang aming pasaporte ng Israel, madalas kaming tinatanong ng karagdagan o iniimbitahan sa isang pribadong silid saan man sa mundo. Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Naglingkod ka na ba sa militar? Marunong ka bang gumamit ng pampasabog? Ngunit nang ako na ang sumunod, tiningnan ako ng opisyal at magiliw na ngumiti. "Welcome to the Philippines. Enjoy your stay." Iyon lang, walang bahid ng pagdududa. Habang ako'y tulala pa, isang guide ang lumapit. Automatiko akong umatras, hinigpitan ng hawak sa aking bag. Iniisip na kakapkapan ako, ngunit sinabi ng staff sa matatas na Ingles, "Mga estudyante kayo, tama, gamitin ninyo ang automated gates dito, mas mabilis. Hayaan ninyong tulungan ko kayo." Na para bang nahipnotismo, lumapit kami sa passport scanner, tumingin sa camera, at bumukas ang gate sa loob lamang ng 1 segundo. Mabilis dumaan, napakakinis. Ang nagbabantay sa amin ay hindi mga sundalong may baril, kundi isang perpektong idinisenyong high-tech system. Hindi ito isang kontrol na ipinataw ng kapangyarihan,
kundi isang tahimik at magiliw na pamamahala na walang butas sa seguridad. Pagdating namin sa baggage claim area, muli kaming namangha. Nakasulat sa electronic board na ang inaasahang pagdating ng bagahe ay sa loob ng 3 minuto. At eksaktong 3 minuto pagkatapos, lumitaw ang aking maleta. Ang aking kamay na mahigpit na nakahawak sa handle ng cart sa takot na may kumuha ng aking bagahe ay biglang nakaramdam ng hiya. Lumabas kami ng paliparan. Ang hangin ng gabi ng Disyembre sa Maynila ay malamig ngunit sariwa. Ikinarga namin ang aming mga bagahe sa bus at umupo. Habang nagsimulang dumaan ang bus sa mga modernong skyway, nabighani ako sa tanawin sa labas ng bintana. Walang katapusang mga kalsada na may mahahabang hanay ng ilaw at mga liwanag mula sa matataas na kondominium sa di kalayuan. Noon, nag-vibrate ang aking telepono. Ang aking ama. Yara, nakarating na ba kayo? May panganib ba? Paano nakadeploy ang mga armadong puwersa sa airport? Tiningnan ko ang mensahe ng aking ama at nag-isip sandali. Marahil ay nag-aalala pa rin si Itay habang nakatingin sa monitor sa command center. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ng Maynila sa gabi ay tila natutulog, ngunit kasabay nito ay kakaibang nagniningning. Sumagot ako, Itay, kakaiba ang lugar na ito. Wala akong nakitang kahit isang baril, walang sundalo, at wala akong narinig na sirena ng patrol car. Ngunit Itay, kakatwa, mas panatag ang pakiramdam ko dito kaysa sa Tel Aviv. Nanginginig kong tinipa ang huling pangungusap. Dito, ang Iron Dome ay tila wala sa kalangitan, kundi nasa puso ng bawat tao. Itay, kailangan kong tuklasin ang sikreto ng bansang ito. Pinindot ko ang send at itinaas ang aking ulo. Papunta na ang bus sa puso ng Maynila. May kutob ako na ang pepper spray na maingat kong itinago sa aking bag ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong magamit sa buong biyahe na ito. At ang kutob na iyon ay naging katotohanan. 30 minuto lamang pagkatapos naming makapasok sa sentro ng lungsod. Nang lumiko ang aming bus sa mga makikitid na kalsada ng isang commercial district, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ginang, tingnan ninyo, mahigit 1:00 na ng madaling araw. Isang babae na nakasuot ng maikling palda at naka-earphones ay nag-iisang naglalakad habang nakatingin sa kanyang telepono. Kahit walang tao sa paligid, hindi siya nagpakita ng anumang pag-iingat. Paano makakalakad ng mag-isa ang isang babae sa ganitong oras sa Israel? Iyon ay hindi mailarawan sa isip. Hindi. Iyon ay isang kalayaan na walang pagtatanggol na hindi ko pa nakita saan man sa mundo. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumabog ng malakas ang aking puso. Ito ang mundong pinangarap ko sa loob ng 18 taon. Isang mundong inakala kong hindi umiiral sa planetang ito. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Habang tinitingnan ang mga ilaw mula sa mga 23 na convenience store at mga coffee shop sa bintana ng bus, hindi pa namin alam na ang tunay na nakakagulat na mukha ng bansang ito ay hindi nasa mga maniningning na ilaw, kundi nakatago sa maliliit na eskinita, sa mga siksikang tren, at sa mga mata ng mga tao. Ilang sandali pa, dumating kami sa hotel at doon, hinarap namin ang ikalawang kaganapan, isang pangyayaring ganap na sumira sa lahat ng aming nalalaman. Nang kami ay mag-check-in at pumasok sa aming mga kwarto, 2:00 na ng umaga, inilabas ko ang aking mga gamit at humiga sa kama ngunit hindi makatulog. Bahagyang dahil sa jet lag, ngunit higit sa lahat dahil ang mga imaheng nakita ko mula sa bus ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas at ang lungsod ay tila buhay pa rin. Ang kumakalam kong tiyan ang bumasag sa katahimikan. Humagigik si Tamar sa kabilang kama. Yara, gutom na rin ako. Tara, kain tayo. Saan naman may bukas sa ganitong oras? Sa Tel Aviv, 2:00 ng umaga, sarado na ang lahat. Isa pa, nasa ibang bansa tayo. Sa daan papunta dito, marami akong nakitang tindahan na bukas pa. Dala ang kaunting pag-asa, kumatok kami sa silid ni Gnang. Galia, gising pa siya. Ginang, gutom na po kami. Pwede po ba kaming lumabas saglit sa convenience store? Dahil nasa tapat lang naman ng hotel, siguro ayos lang. Pero huwag kayong lalayo at bumalik kayo sa loob ng 30 minuto. Kung may mangyari, pindutin agad ang alarm button. Sa kanyang pahintulot, bumaba kami sa lobby.
Paglabas pa lang namin sa umiikot na pinto ng hotel, bigla kaming napatigil. Kasama ng malamig na hangin ng gabi, ang dumampi sa aming balat ay isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Walang madidilim na eskinita. Ang mga ilaw sa kalye ay kasing liwanag ng araw at ang mga 20 pun tapat na convenience store at mga kainan sa gabi sa paligid ay nagniningning na parang mga parola. Pumasok kami sa convenience store sa tapat mismo ng hotel. "Good evening, ma'am." Bati ng isang binatang tila part-time na empleyado. Mahiyain kaming pumasok. Sa mga estante, mga siopaw, instant noodles, sandwiches, at iba't ibang uri ng inumin ang pumupuno sa espasyo. "Naku, tingnan mo ito! Kung may digmaan, sapat na ang pagkain natin para sa isang taon," humangang sabi ni Noam. Bumili kami ng siopaw, chips, at juice. Nang magbabayad, magalang na itinuro sa amin ng staff kung nasaan ang microwave. Lumabas kami at umupo sa mga plastic na mesa sa harap ng tindahan at kumain. 2:30 ng umaga. Kung nasa Israel kami, tiyak na may dadaan na patrol car o hihingan kami ng ID. Ngunit dito, may mga office worker na naka-Amerikana ang dumadaan na nagtatawanan at kahit mga estudyanteng naka-uniforme ay kumakain ng merienda. Tingnan ninyo. Turo ni Tamar sa isang maliit na stall sa tabi ng convenience store. Ang nakasulat sa karatula ay "Sa Malamig, Honesty Store." Isang maliit na neon sign ang kumikislap, ngunit kakatwa, walang tao sa loob. Dahil sa kuryosidad, pagkatapos naming kumain, lumapit kami. Ang maliit na stall ay walang pinto. Mayroon lamang isang maliit na mesa na may malaking dispenser ng palamig, isang salansan ng mga plastic na baso, at isang maliit na metal na kahon, ngunit walang tindero. "Excuse me? May tao ba dito?" Sigaw ko sa Ingles, ngunit walang sumagot. Nagkatinginan kami. "Ano ito? Walang may-ari ang tindahang ito? Baka nagbanyo lang." Tumingin kami sa paligid. Isang malaking dispenser, mga baso, at isang kahon ng pera. Nakabuyangyang lang. Noong sandaling iyon, seryoso ang mukha ni Tamar na hinawakan ng aking kamay. "Yara, tara na. Kakaiba ito." "Bakit?" "Isang bitag ito. Walang tindahan na walang nagbabantay. Siguradong may nakatagong kamera. O kaya naman ito ay isang uri ng undercover investigation para subukan ang mga dayuhang tulad natin. Tingnan mo, may CCTV sa kanto ng kalye na nakatutok sa atin." Ang sinabi ni Tamar ay nagpatindig ng aking balahibo. Tama siya. Sa Israel, ang isang bag na walang nagbabantay ay senyales ng bomba, at ang isang espasyong walang tao ay isang mapanganib na lugar. Ang isang tindahan na walang bantay na puno ng paninda ay isang kabalintunaan. Paano kung may magnakaw tayo? Paano kung may dumating na mga siga at sirain ang lahat? Tara na, huwag tayong masangkot sa gulo. Habang paatras kami para umalis, isang batang lalaki na mukhang nasa elementarya ang lumapit. Hindi niya kami pinansin at, sa isang pamilyar na paraan, nagsalin ng palamig sa baso. Dumukot siya mula sa kanyang bulsa ng isang lukot na 10 pisong papel at inihulog ito sa metal na kahon. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang baso ng palamig at kaswal na umalis. Natulala kami. Anong nangyari? Nagbayad lang siya at umalis. Walang nakatingin pero nagbayad pa rin siya. Sa sobrang gulat, hindi kami makapagsalita sandali. Isang bata na sumusunod sa patakaran kahit walang nagbabantay. Ang pagkakataong magnakaw ay nasa lahat ng dako, ngunit walang gumagalaw ng anuman. Ito ay isang phenomenon na hindi maipapaliwanag ng simpleng salitang mahusay na seguridad. Nanginginig na sabi ni Noam, "Ang bansang ito, lahat ba ng mamamayan nila ay parang isang aklat-aralin sa moralidad? Paano nila nagagawang magtiwala sa isa't isa ng ganito?" Bigla, nanlabo ang aking mga mata. Sa aming bansa, kahit sa pagpasok sa supermarket, tinitingnan ang aming mga bag. Ang pagdududa ay ang paraan upang mabuhay. Ngunit dito, ang pagtitiwala ay isang paraan ng pamumuhay. Hindi mga hindi nakikitang baril ang nakatutok sa amin, kundi isang hindi nakikitang tiwala ang sumusuporta sa lipunang ito. Na para bang nahipnotismo, bumalik kami sa stall at bawat isa ay nagsalin ng palamig para sa aming sarili. Inihulog namin ang mga barya sa metal na kahon. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, mas mainit ito kaysa sa anumang pagbati.
Para bang sinasabi nila sa amin, nagagalak kaming magtiwala sa iyo. Pabalik sa hotel, mainit ang baso ng palamig sa aking kamay, ngunit nag-aalab ang aking dibdib. Humigop si Tamar at bumulong, "Yara, sa tingin ko, kung dito ako titira, baka matigil ko na ang pag-inom ng aking antidepressants." Nang marinig iyon, mapait kaming natawa. 3:00 ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalsada ng Maynila, ngunit naramdaman ko na ang liwanag na iyon ay hindi nagmumula sa kuryente, kundi sa liwanag ng tiwala na nilikha ng mga tao. Kinabukasan, sinimulan namin ang aming opisyal na paglilibot sa Maynila. Dinala kami ni Gnang, Galia sa bus na may makahulugang ngiti. "Halina, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na lugar. Maiintindihan ninyo kung bakit tinatawag na magkapatid na bansa ang Israel at Pilipinas." Dumaan ang bus sa mga kumikinang na skyscraper ng Maynila papasok sa makasaysayang sentro. Hinawakan ni Gnang. Galia ang mikropono, mas seryoso ang kanyang boses kaysa sa karaniwang mga aralin sa kasaysayan. "Mga bata, alam niyo ba kung bakit tinatawag nating Israel ng Asya ang Pilipinas? Dahil napapaligiran din sila ng mga komplikadong kapitbahay?" Biro ni Tamar, ngunit hindi tumawa ang guro. "Tama, ngunit hindi lang iyon. Tingnan ninyong mabuti ang Intramuros, ang walled city." Dumating kami sa Intramuros sa Maynila. Mula sa labas pa lang, ang mga pader na bato, mga kanyon, at mga lumang gusali ay bumungad sa amin isang pamilyar na pakiramdam na nakakakilabot. Nakikipaglaban din kami gamit ang mga katulad na sandata laban sa aming mga kapitbahay na Arabo. Nagtututok din kaya kami ng baril sa aming sariling mga kapatid. Pumasok kami sa Fort Santiago, sa mga exhibit na may mga larawan mula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ng mga Amerikano, ng mga Hapon. Ang bansa ay pinaghati-hatian, ang sakit ng paghihiwalay, mga bomba at pagkawasak. Ito, kamukhang-kamukha ng ating digmaan para sa kalayaan, bulong ni Noam. Noong 1948, pagkatapos ideklara ang Estado ng Israel, 5 kalapit na bansang Arabo ang sabay-sabay na sumalakay sa amin. Muntik na rin kaming mabura sa mapa. Ganoon din ang Pilipinas, isang mahirap na bansa na halos walang likas na yaman, walang malakas na kaalyado na tumutulong. Hindi pa naghihilom ang mga sugat mula sa kolonyalismo nang dumating ang trahedya ng sunod-sunod na pananakop. Habang naglalakad sa mga exhibit, nakita namin ang sukdulang pakikibaka ng mga Pilipino para mabuhay, ang huling tula ni Rizal, mga unipormeng may bahid ng dugo mula sa Bataan, at mga larawan ng isang wasak na Maynila. Ang Maynila sa mga larawang iyon ay lubos na naiiba sa modernong lungsod na aming nakikita ito ay isang impyerno sa lupa. Sinabi ng aming guro, "Nakikita ninyo? Ang bansang ito, 80 taon lang ang nakalipas, ay isa sa mga pinakamahirap sa mundo. Wala silang natira kundi abo at mga guho. Tulad ng henerasyon ng ating mga lolo't lola na nagtanim ng mga dalandan sa disyerto upang magtayo ng isang estado, nilikha rin nila ang himalang ito gamit ang kanilang sariling mga kamay." Lumabas ako sa isang open-air exhibit kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga bayaning nakipaglaban. Naramdaman ko na libo-libo, milyon-milyong walang pangalang buhay ang naging mga haligi na sumusuporta sa mapayapang Maynila ngayon. Noon, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa aking ama. Sa screen, naka-uniforme siya at sa likod niya ay isang mapa ng labanan. "Yara, ayos ka lang ba? Delikado ba dyan?" Nabalitaan ko, tensyonado na naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Karaniwan, magrereklamo ako. "Itay, hindi na ako bata." Ngunit noong araw na iyon, wala akong masabi. Ang payapang tanawin ng Maynila sa harap ko at ang tensyonadong mukha ng aking ama sa screen ay bumuo ng isang napakalaking pagkakaiba. "Itay, nasa isang makasaysayang lugar po ako." Siguro isa rin iyang malungkot na lugar, tulad ng ating Yad Vashem, kalmadong sabi ng aking ama. Ang Yad Vashem ay ang alaala para sa Holocaust. "Itay, pero kakaiba." "Anong kakaiba?" "Dito, mayroon din silang isang teribleng nakaraan ng digmaan at ang banta mula sa hilaga ay nananatili. Ngunit sa mukha ng mga tao, walang bahid ng kalungkutan, walang nag-iimbak ng pagkain sa takot na magkaroon ng digmaan bukas."
Walang nagdadala ng gas mask sa bus. Namamaos ang aking boses. Nabubuhay tayo araw-araw na may takot sa tunog ng sirena. Para sa atin, ang mabuhay ang layunin. Ngunit ang mga taong ito, hindi lang sila nabubuhay, tinatamasa nila ang buhay. Itay, marahil mali ang paraan ng ating pakikipaglaban. Marahil mali ang ating pag-iisip na tanging lakas lamang ang makakapagprotekta sa kapayapaan. Matagal na natahimik ang aking ama. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at sinabing, "Yara, iyan mismo ang tunay na tagumpay na ating pinapangarap. Isang mundo kung saan hindi mo na kailangang humawak ng baril. Ang nakikita mo diyan ay ang hinaharap na nais kong ipamana sa iyo." Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako roon at umiyak ng matagal. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang umunlad sa ekonomiya. Sila ay mga hardinero na nagpatubo ng mga bulaklak ng pag-asa mula sa abo. Isang kapayapaan na hindi protektado ng baril at bala, kundi ng pawis, pagsisikap at pagpapatawad. Iyon ang pagkakatulad, ngunit iyon din ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Pilipinas at sa amin. Sumakay kami sa bus pabalik sa sentro. Mabigat ang aking puso, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng walang hanggang emosyon. Ang pagkakaroon ng bansang ito ay isang pag-asa para sa amin. Ito ay patunay na maaaring malampasan ng isang bansa ang mga sugat ng digmaan at magtayo ng isang napakagandang bansa. Ngunit hindi doon natapos ang emosyon. Dinala kami ni Geengeng, Galia, mga batang nagpupunas ng luha sa underground ng Maynila. Doon, masasaksihan namin ang tunay na puwersa ng lipunang Pilipino, ang rurok ng Kamalayang Sibiko. Maingay ang mga bus sa Israel. Ang mga tao ay sumisigaw sa telepono, nagsisiksikan para sa upuan. Tinatawag namin itong chutzpah, katapangan. Ngunit sa katotohanan, mas malapit ito sa kawalan ng kaayusan. Ngunit sa tren ng Maynila sa rush hour, na tinatawag na impyerno ng trapiko, nakita namin ang langit. Isang himala na naganap sa gitna ng daan-daang tao at ang sikreto ng mga dilaw na upuan. Isang sagradong lupain na hindi nalapastangan kahit sa isang nakakapasong siksikang tren, 6:00 ng gabi. Rush hour sa sentro ng Maynila. Sumakay kami sa MRT para maranasan ito. Mula pa lang sa istasyon, isang dambuhalang alon ng tao ang sumalubong sa amin, isang walang katapusang agos. "Diyos ko, pakiramdam ko buong populasyon ng Tel Aviv nandito," sabi ni Noam na nakanganga. Natakot kami na maiipit kami sa ganitong karaming tao. Inakala naming hindi kami makakahinga. Sa Israel, ang mga matataong lugar ay pangunahing target ng mga terorista, kaya isang likas na takot ang bumangon sa amin. Dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Inasahan kong magtutulakan ng mga tao para makapasok. Inasahan kong magkakaroon ng labanan para sa mga upuan. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nang bumukas ang pinto, ang mga taong nasa harap ay nahati sa dalawa na parang si Moises na humawi sa dagat na pula at walang gumalaw hanggang sa makababa ang lahat ng nasa loob. Kahit ang mga nakatutok sa kanilang mga telepono ay nag-angat ng ulo at naghintay. Posible ba ito? Walang nag-uutos, walang pulis na pumipito, ngunit daan-daang tao ang gumalaw ng maayos na parang isang buhay na organismo. Walang nagtulak, walang sumigaw. Ang tahimik na kaayusang ito ay isang malaking pagkabigla para sa akin. Hirap kaming nakapasok. Sa loob, siksikan, mahirap huminga. Ngunit pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang imahe ang lumitaw sa aking harapan. Tingnan ninyo, bakit bakante ang upuang iyon? Sa isang tren na wala ng matayuan, may iisang bakanteng upuan. Ang upuan ay kulay dilaw at may simbolo ng isang matanda, buntis at bata. Ang lalaking naka-Amerikana ay nakatayo sa harap mismo nito. Ang estudyanteng may mabigat na backpack. Ang babaeng naka-high heels na mukhang pagod. Walang umupo sa upuang iyon. Pagod na sila. Bakit walang umuupo? Bulong ni Tamar. Sa Israel, ang isang bakanteng upuan ay nangangahulugang isang larangan ng digmaan. Kung sino ang unang makaupo, siya ang panalo. Ang mga pagtatalo tulad ng "mas pagod ako" ay pang-araw-araw. Ngunit hinayaan ng mga Pilipino na bakante ang upuang iyon na parabang ito ay isang sagradong lupain. Isang hindi nakikitang pagmamalasakit. Hindi nila alam kung sino ang sasakay,
ngunit handa nilang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan para sa isang matanda, isang buntis na maaaring sumakay. Iyon ang rurok ng kamalayang sibiko. Isang bagay na hindi maipipilit ng batas o mga patakaran. Ilang sandali pa, sa susunod na istasyon, isang buntis na may malaking tiyan ang sumakay. Automatikong nagbigay daan ang mga tao para sa kanya at komportable siyang umupo sa dilaw na upuan. Naganap ang lahat ng napaka-natural. Nagtayuan ang aking mga balahibo nang masaksihan ito. Sa bansang ito, ang pagprotekta sa mahihina ay hindi isang sistema, kundi isang likas na ugali. Nagpatuloy ang pagkabigla. Sa umaalog na tren, kinaugalian kong kunin ang aking telepono. Akala ko, tiyak na walang signal. Nasa gitna kami ng trapiko. Hoy, full bars ang signal! Sabay-sabay na sigaw ng aking mga kaibigan. Sa tren, nagpe-play ang YouTube ng mga video ng walang patid. Imposible. Mas mabilis pa ito kaysa sa internet sa bahay namin. Agad kaming nag-video call sa aming mga kaibigan sa Israel. Tingnan ninyo. Nasa tren ako sa Pilipinas. Nakikita nyo ba? Ano? Bakit ang linaw ng imahe? Hindi ba naglalag? Hindi makapaniwala ang aming mga kaibigan sa screen. Hindi ito tren. Isa itong mobile internet cafe, natatawang sabi ni Noam. Kahit kami, na galing sa Israel, isang powerhouse sa IT, ay pakiramdam na parang mga sinaunang tao sa harap ng infrastruktura ng telekomunikasyon ng Pilipinas. Nang bumaba kami sa isang istasyon malapit sa Rizal Park, pagod na pagod kami. Ngunit ang aming mga espiritu ay mas mataas kaysa dati. Ang tren sa Maynila ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang ugat ng isang malaking kultura, isang ugat kung saan ang mga tao ay nagbibigayan, nagpapanatili ng kaayusan at nananatiling konektado. Nang kami ay umakyat sa ibabaw, isang malamig na simoy ang humaplos sa amin. Halina, ngayon naman ay mararamdaman natin ang enerhiya ng kabataang Pilipino, nakangiting sabi ni Gnang, Galia. Ngunit hindi namin alam na doon, ang aming huling pagkiling na ang mga Pilipino ay malamig ay ganap na masisira, ang pagtatagpo sa isang matandang lalaki sa Rizal Park at ang insidente ng nawawalang pitaka ni Tamar. Ang mga mapagpasyang pangyayaring iyon ang nagpaiyak sa mga dalagang Israeli. Paglabas pa lang ng istasyon ng tren at pagpasok sa lugar sa paligid ng Rizal Park, isang malamig na simoy ang humaplos sa aming mga pisngi. Ang tanawin ng luneta at ang bantayog ni Rizal ay iluminado. Sa harap namin ay isang tunay na obra maestra. Ang liwanag mula sa makasaysayang monumento ay sumasalamin sa mga fountain. Maganda rin ang dagat sa Tel Aviv, ngunit may ibang-iba sa Maynila. Ang pinaknakakagulat ay ang pagiging bukas. Walang mga bakod dito? Tanong ni Tamar habang tumitingin sa paligid. Sa Israel, ang mga malalaking parke o dalampasigan ay madalas na may restriksyon sa pagpasok o may mga barbed wire fence para sa seguridad. Maaaring lagyan ng laso ng mga terorista o gamitin itong ruta ng paglusob. Ngunit ang Rizal Park ay bukas palad na tinatanggap ang lahat. Mga nagjo-jogging, mga magkasintahang nakaupo sa banig, mga pamilyang nagpapasyal ng aso, lahat ay naliligo sa payapang tanawin. Naghanap kami ng isang puwang at umupo. Ngumiti si Gnang, Galia at sinabing, Halina, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mahika ng Pilipinas. Ilang beses niyang pinindot ang isang app sa kanyang telepono. Sa gitna ng isang parke, pwede ring magpa-deliver ng pagkain? Hindi kami makapaniwala. Paano nila dadalhin ang pagkain sa isang lugar na walang address sa gitna ng parke? Ngunit makalipas ang 30 minuto, isang motorsiklo ang huminto sa harap mismo namin. Halo-halo at chicken inasal po ninyo. Mga mainit na inasal at malamig na halo-halo. Hindi namin maisara ang aming mga bibig. Anong mahika ito? Nilagyan ba nila tayo ng GPS? Humangang sabi ni Noam habang kumakain. Ang sarap, sobrang sarap. Ang amoy ng inihaw na manok, ang tamis ng halo-halo, at ang sariwang sahog, naubos namin lahat sa isang iglap. Pagkatapos kumain, nagsimula kaming maglakad-lakad. Sa di kalayuan, nakakita kami ng isang lugar na may mga kakaibang makina. Isang outdoor gym. Maraming mga kagamitan sa ehersisyo ang naka-install. Sit-up benches, pull-up bars, airwalkers. Ang kamangha-mangha ay walang bayad sa pagpasok. Libre ito, inilagay ng lungsod. Sa Israel,
Ito ay isang hindi mailarawan sa isip na benepisyo. Ang mga pampublikong pasilidad ay madalas na napapabayaan, kinakalawang o sira, ngunit ang mga kagamitan dito ay makintab. Noon, habang sinusubukan kong alamin kung paano gamitin ang isang makina, may lumapit sa akin. "Excuse me," automatiko akong umatras. Ito ay isang matandang lalaki na puti na ang buhok at nakasuot ng sportswear. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Baka gusto niyang humingi ng pera o makipag-usap. Sa Israel, ang lapitan ng isang estranghero ay nangangahulugang isang senyales ng panganib, ngunit ang matandang lalaki ay magiliw na ngumiti at nagsalita sa matatas na Ingles. "Kailangan mo ba ng tulong, Hija?" Ganito ang paggamit niyan. Itinuro sa amin ng matanda kung paano, kahit matanda na, mabilis ang kanyang mga galaw at matipuno pa rin. "Wow, maraming salamat po, Lolo." Nang ginawa ko ito, itinaas ng matanda ang kanyang hinlalaki at pinuri ako. "Good job. Saan kayo galing?" "Mula po sa Israel." "Ah, Israel. Shalom." Masaya siyang bumati sa Hebreo. Nagulat kami. "Paano po ninyo nalaman ang Hebreo?" "Noong bata pa ako, nagtrabaho ako bilang inhinyero sa Middle East. Pinag-aralan ko rin ang sistema ng kibbutz ng Israel. Ang kibbutz ay mga kolektibong sakahan ng Israel. Ikinuwento sa amin ng matanda ang kasaysayan ng Pilipinas at ang pagbabago ng Maynila, isang maikli ngunit malalim na kwento. Noong bata pa ako, ang lungsod na ito ay nabahiran ng dugo, mga hija, digmaan, mga bangkay sa kalye. Ngunit tingnan ninyo, ngayon, ang apo ko ay naglalaro dito. Ito ang kapayapaan na aming ipinagtanggol gamit ang aming pawis." Nagpaalam sa amin ang matanda at naglakad patungo sa papalubog na araw. Tinitingnan namin siya ng tulala. Ang mga matatanda sa Israel ay karamihang mga matitigas na veterano. Sa kanilang mga mata, nakaukit ang mga sugat ng digmaan at ang hirap ng buhay. Ngunit sa mga mata ng matandang lalaking kararating lang namin, mayroong isang kapanatagan at isang dangal, isang pusong handang lumapit sa mga dayuhang dalaga, ibahagi ang kanyang karanasan at magbigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Sabi ni Tamar, "Yara, nagsisimula na akong matakot sa bansang ito." "Bakit?" "Dahil masyado itong perpekto. Hindi lang maganda ang infrastruktura, kundi ang puso ng mga tao ay numero 1 rin. Mukhang hinding-hindi natin sila matatalo." Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pinoprotektahan namin ang aming bansa sa pamamagitan ng lakas militar at mga ahensya ng intelihensiya. Ngunit pinoprotektahan ng Pilipinas ang kanilang bansa sa pamamagitan ng lakas ng tao, mga malulusog, matatalino at mababait na mamamayan. Ang pagkakaroon ng milyon-milyong taong tulad ng matandang iyon ay tila mas malakas kaysa sa anumang modernong sandata. Niyakap kami ng malamig na simoy sa paligid ng luneta. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinubad namin ang aming baluti ng tensyon at naramdaman ang kapayapaan. Ngunit kinabukasan, hinarap namin ang isa pang pagkabigla sa mismong lugar kung saan hinuhubog ang kinabukasan ng Pilipinas, ang paaralan. Kinabukasan, bumisita kami sa isang pampublikong high school sa Maynila, isang sister school. Sa totoo lang, medyo mayabang kami. Ipinagmamalaki namin na ang edukasyon ng Israel ay nangunguna sa mundo, ang aming sistema ng edukasyon na nagluwal ng mga Nobel laureate na nagpapaunlad ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng paraang dialogo ng Havruta. Inakala naming ang Pilipinas ay isang pabrika lamang ng pag-aaral na may pamamaraang pilit na pagsasaulo, ngunit sa oras ng tanghalian, pagkatanggap pa lang namin ng aming mga tray ng pagkain, ang kayabangang iyon ay naglaho. Ito ba ang pananghalian sa paaralan? Hindi ba ito buffet sa hotel? Pagpasok namin sa gate ng paaralan, sinalubong kami ng mga estudyanteng nakamaayos na uniforme. Malinis ang gusali, may damuhan ang school grounds. Pumasok kami sa isang klase sa umaga. Tulad ng aming inaasahan, tahimik at formal ang kapaligiran sa klase. Ang mga klase sa Israel ay kasing ingay ng palengke. Ang mga estudyante ay sumasagot sa guro, hinahampas ang mesa sa debate. Naisip namin sa aming sarili na masyadong pasibo ang mga estudyanteng Pilipino at pinapatay nito ang pagkamalikhain. Ngunit ang kaisipang iyon ay nayanig pagdating ng oras ng tanghalian.
Pumunta kami sa kantina, pumila at kumuha ng tray. Pagtingin ko sa menu, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kanin, adobo, sinigang na sabaw, at ang dessert ay isang hiwa ng pakwan. Magkano ang pagkain ito? Tanong ni Noam sa isang Pilipinong kaibigan na katabi namin. Subsidized ito ng gobyerno. Maliit lang ang binabayaran. Nagulat kami. Sa Israel, kailangan naming magdala ng baon o bumili ng simpleng sandwich sa kantin. Kung may pagkain, karaniwan ay tinapay at sopas lamang. Ngunit isang kumpletong pagkain na kinakalkula ang calories at nutrition ng mga eksperto ay halos libre. Tinikman ko ang isang piraso ng adobo. Mainit ito at napakasarap. Ang mga kawani ng kantina ay ngumingiti sa bawat estudyante at nagsasabing, "Kain na." Habang tinitingnan ang tray ng pagkain, naisip ko na ito ang sukatan kung paano tinatrato ng isang bansa ang mga anak nito. Inaalagaan ng Pilipinas ang kanilang susunod na henerasyon gamit ang pinakamahusay. Isang bansa na tumutulong sa mga bata na mag-focus sa pag-aaral nang hindi nag-aalala sa gutom iyon ang tunay na kaunlaran. Pagkatapos ng tanghalian, bago magsimula ang klase sa hapon, nasaksihan namin ang isang mas kamangha-manghang tanawin. Nang tumunog ang bell, kinuha ng mga estudyante ang mga walis at basahan mula sa isang cabinet sa dulo ng silid. "Anong ginagawa ninyo?" Tanong ko. Naglilinis kami ng classroom. Ito ang aming silid, kami ang dapat maglinis nito. Sa Israel, iyon ay hindi mailarawan sa isip. Ang paglilinis ay trabaho ng mga janitor. Tinuruan kaming sapat na ang mag-aral. Ngunit ang mga batang Pilipino ay personal na nagpupunas ng mga mesang kanilang dinumihan, nagwawalis ng pasilyo at nagtatapon ng basura. Hindi ba't sayang sa oras? Pwede naman kayong magbayad ng iba para gawin iyan, mausisang tanong ni Tamar. Isang babaeng estudyante na may hawak na walis ang ngumiti at sumagot, "Ito ang espasyong ginagamit namin." Isa pa, masaya itong gawin kasama ang mga kaibigan at natututo kaming maging responsable. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay malakas na tumama sa aking puso. Natututo kami tungkol sa pamumuno sa pamamagitan ng malalaking debate. Ngunit hindi kami kailanman natutong yumuko para pulutin ang isang piraso ng basura sa sahig. Ngunit ang mga estudyanteng Pilipino ay natututo ng tunay na pamumuno, dedikasyon sa komunidad at pamamahala sa kanilang sariling espasyo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos. Noong gabing iyon, sa bus pabalik sa hotel, tiningnan namin ang tanawin ng gabi sa labas. Mahigit 10:00 na, ngunit ang mga gusali sa kahabaan ng Katipunan Avenue ay maliwanag pa rin. Ito ay isang lugar na may maraming review center. Maraming estudyante na may mga backpack ang sumasakay sa mga bus ng mga center. Mukhang pagod ang mga bata, sabi ni Noam na may simpatiya. Tiyak na mahirap ang buhay ng mga estudyanteng Pilipino, mahigpit ang kompetisyon, umuuwi ng gabi. Ngunit idinikit ko ang aking mukha sa bintana ng bus at tiningnan ng mabuti ang kanilang mga mata, pagod, ngunit hindi walang buhay. Nagtatawanan pa rin sila, naghahati sa isang siopaw, nagkakabisa pa rin ng mga salita. Sa kanilang mga mata, nag-aalab ang apoy ng ambisyon. Hindi sila pinipilit, sabi ko. Alam nila na sila ang tanging yaman ng bansang ito. Alam nila na mula sa isang bansang walang likas na yaman, narating nila kung nasaan sila ngayon dahil lamang sa talino ng tao. Kaya't sinasanay nila ang kanilang sarili ng ganito. Kung ang havruta ng Israel ay nagpapalago ng kakayahang magtanong, ang tiyaga ng Pilipinas ay nagpapalago ng kakayahang magtagumpay. Hindi masasabi kung alin ang mas mahusay, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang dahilan kung bakit ang dambuhalang makina na tinatawag na Pilipinas ay walang tigil na gumagana ay dahil sa mga ilaw mula sa mga silid-aralan at mga review center na ito. Nang dumating kami sa hotel, tinipon kami ni Ganing. Galia sa lobby, bukas ay inyong free day. Ngunit tandaan, subukang pumunta sa isang lugar na purong Pilipino. Excited na kami pamimili, food trip. Ngunit hindi namin alam na ang free day na iyon ay magiging pinakamalaking krisis ng aming biyahe. Ang insidente ng nawawalang pitaka ni Tamar sa mismong sentro ng Maynila, ang pasaporte at lahat ng emergency cash ay nawala. Nagpanik kami at sa harap namin, isang pulis na Pilipino.
At isang pangungusap mula sa kanya ang nagpaluhod sa amin sa gitna ng daan at nagpaiyak ng husto. Bawat 12 taong gulang na babae sa Israel ay nahaharap sa isang hindi maiiwasang kapalaran, conscription. Pagkatapos ng high school, hindi kami pumapasok sa universidad kundi sa training camp. Sa halip na magagandang damit, nagsusuot kami ng unipormeng militar. Sa halip na makeup bag, dala namin ay first aid kit. Iyon ang aming kabataan. Ngunit sa sentro ng Maynila, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na tanawin. Ang mga Pilipinang kaedad namin ay tinatamasa ang maningning na ordinaryong buhay na iyon. Bakit iyon nagpaiyak sa amin? Ang pinakamalalim na inggit ay nagmula sa pinakaabalang kalye. Dumating ang free day na ipinangako ni Gnang, Galia. Ang aming destinasyon ay ang Green Hills Shopping Center na itinuturing na mecca ng fashion at bargains sa Pilipinas. Paglabas pa lang ng istasyon ng tren, isang dambuhalang alon ng tao ang tumangay sa amin. Diyos ko, ang daming tao. May iba't ibang wika na maririnig. Ingles, Hapon, Sino at Filipino. Hindi mabilang na mga dayuhang turista at mga kabataang Pilipino ang naghahalo, dumadaloy na parang isang dambuhalang ilog. Una, pupunta tayo sa mga tindahan ng damit. Para sa mga babaeng estudyanteng Israeli, ang mga lokal na brand ng Pilipinas ay parang isang alamat. Yara, tingnan mo, isang tindahan ng bench. Pasok tayo. Hila ni Tamar sa aking kamay. Sa loob, ibang mundo. Libu-libong uri ng damit, sapatos at accessories na nakadisplay na parang mga hiyas. Habang tumitingin kami, isang sales lady ang lumapit. Can I help you, ma'am? With your skin tone, this color would look great. Matatas mag-English ang staff. Habang naglalakad kami sa mga tiangge, nagpasya kaming subukan ang street food. Ang masarap na amoy ay kumakalat sa buong lugar. Isaw, kwek-kwek, fishball, taho. Walang katapusan ang mga nagtitinda. Subukan mo ito. Kwek-kwek, sabi ni Noam habang hinihipan ang mainit na merienda. Ang alat tamis ng sarsa. Ang sarap. Isang kamay na may hawak na shopping bag, isang kamay na may hawak na pagkain. Naglakad-lakad kami. Noon, sa gitna ng daan, may isang street performance. Ilang mga kabataang estudyante ang tumutugtog ng gitara at kumakanta ng mga kantang OPM. Pumalakpak ang mga manonood at sumisigaw. Sa payapang tanawing ito, nakaramdam ako ng kakaibang kontradiksyon. Masigla rin ang mga kalye sa Tel Aviv, ngunit sa ilalim ng kasiglahang iyon, palaging may trahedya, isang walang kamalayang takot na maaaring tumunog ang sirena anumang oras. Kaya't nagsasaya kami ng husto na para bang wala ng bukas. Ngunit iba ang kasiglahan ng Pilipinas. Nagmumula ito sa tiwala na ligtas ka. Ang paniniwalang ang kapayapaang ito ay magpapatuloy bukas at sa susunod na araw. Yara, anong iniisip mo? Tanong ni Tamar. Nainggit lang ako, tapat kong sagot. Saan ka naiinggit? Pakiramdam ko, ipinanganak tayo para mabuhay habang sila ipinanganak para maging masaya. Sa aking mga salita, tahimik na tumango sina Tamar at Noam. Nagpatuloy kami sa pamimili. Ang mga damit sa Pilipinas ay sunod sa moda at maganda ang kalidad. Ang presyo, kumpara sa Israel, ay napakamura. Puno ang aming mga kamay, tumatawa kami na parang mga bata. Sa isang sandali, nakalimutan namin ang mga salitang militar, digmaan, terorismo, ngunit ang kagalakang iyon ay hindi nagtagal. Nangyari ito habang papunta kami sa isang restaurant para mananghalian. Habang dumadaan sa maraming tao, biglang sumigaw si Tamar. Ay, nawala! Ang alin? Ang pitaka ko! Nawawala ang pitaka ko! Ang hangin sa paligid namin ay biglang tumigil. Sa gitna ng Green Hills, sa libu-libong tao, nasa pitaka ni Tamar ang kanyang pasaporte, credit card at 5,000 pisong cash na kapapalit lang niya. Para sa mga dalagang Israeli, ang mawalan ng gamit ay katumbas ng isang sakuna at ang sakunang ito ay nagbanta na sirain ang lahat ng tiwalang aming binuo sa Pilipinas. Sa Israel, kung mawala mo ang iyong pitaka, mas mabuting kalimutan mo na lang ito. Kung manakaw o may makakita, hinding-hindi nila ito isasauli. Napaupo si Tamar at umiyak. Ano nang gagawin ko? Ang pasaporte ko, hindi ako makakauwi. Sabi ni Noam na namumutla. Siguradong ninakaw iyon sa siksikang eskinita kanina. May bumangga sa akin.
Sa aming isipan, tumunog muli ang sirena. Ang mga Pilipino, na ilang minuto lang ang nakalipas ay mukhang mga anghel, ngayon ay biglang naging mga suspek. Sabi ko na nga ba, masyadong perpekto. May mga tao rin dito, imposibleng walang krimen. Ang pagdududa na nakatago sa aking kalooban ay muling bumangon. Agad naming tinawagan si Gnang. Galia, kalmado niya kaming ginabayan. Huwag kayong magpanik. Pumunta kayo sa pinakamalapit na police station. Isesend ko ang lokasyon. Mabibigat ang aming mga paa papunta sa istasyon ng pulis. Nang buksan namin ang pinto at pumasok, wala kaming anumang inaasahan. Ang mga istasyon ng pulis sa Israel ay istrikto at abala. Wala silang oras para sa isang simpleng kaso ng nawawalang gamit ng isang turista. Handa na kami sa malamig na sagot. Punan ang form na ito at umalis na kayo. Tatawagan namin kayo kung makita namin. Magandang hapon. Anong maitutulong ko? Isang pulis na naka-uniforme ang tumayo at bumati sa amin, humahagulgol na ipinaliwanag ni Tamar ang sitwasyon. Nawala po ang pitaka ko, nasa loob ang pasaporte at pera ko. Seryosong nakinig ang pulis at kinuha ang kanyang radyo. Mabilis siyang nag-type sa keyboard ng computer. Saan sa tingin mo ito nahulog? Kailan mo ito huling ginamit? Detalyado siyang nagtanong, na para bang kapatid niya ang kausap. Sinabi niyang kokontakin niya ang CCTV Control Center para tingnan ang aming ruta. Umupo kami at naghintay ng may kaba. 10 minuto, 20 minuto ang lumipas. Umiiyak pa rin si Tamar. Mabigat ang kapaligiran. Hindi na nila iyon mahahanap. Sino naman ang mag-aabalang magsauli ng pitaka na may 5,000 piso sa loob? Habang inaalo ko si Tamar, naghahanda na akong kontakin ang embahada. Noon, bumukas ang pinto ng istasyon at isang sibilyan ang pumasok. Isang pangkaraniwang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sir, napulot ko po ito sa daan. Sa kamay ng lalaki ay ang kulay rosas na pitaka ni Tamar. Ayan, ang pitaka ko. Tumayong bigla si Tamar. Kinuha ng pulis ang pitaka at tiningnan. Tingnan mo ang laman, Hija. Nanginginig na binuksan ni Tamar ang pitaka. Nandoon ang pasaporte. Nandoon ang credit card. At higit sa lahat, ang cash 5 tig-1,000 pisong papel. Walang kulang. Diyos ko, kumpleto lahat. Tiningnan ni Tamar ang lalaki na hindi makapaniwala. Salamat po. Maraming salamat po. Sunod-sunod kaming yumuko. Habang iniisip namin kung bibigyan ba namin siya ng pabuya, iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay. Naku, hindi na. Ayos lang. Siguradong natakot ka, Hija. Mabuti na lang at nakita. Mag-enjoy kayo sa Pilipinas. Ngumiti ng malaki ang lalaki at umalis. Hindi nag-iwan ng pangalan, hindi nag-iwan ng numero. Natulala kami. Totoo ba ito? Mahulog ang pitaka sa gitna ng isang kalye na may libu-libong tao at makalipas ang 30 minuto ay maisauli ng walang kulang na kahit 1 sentimo. Makakalkula ba sa matematika ang probabilidad nito? Noon, ngumiti ang pulis at sinabing, natakot kayo no? Dito sa Pilipinas, kung mawalan kayo ng pitaka, malaki ang tsansang makita ulit. Maraming CCTV at mababait ang mga tao. Magiliw na ngumiti ang pulis at tinapik ang balikat ni Tamar. Sa sandaling iyon, humagulgol ng malakas si Tamar. Hindi dahil sa takot tulad ng dati, kundi dahil sa ginhawa at isang malaking, hindi maipaliwanag na emosyon na bumalot sa kanya. Ako at si Noam ay napaluha na rin. Nabuhay kami sa buong buhay namin sa likod ng mga pader. Mga pader na humaharang sa mga terorista, mga bakod na nagpoprotekta sa aming mga tahanan, at ang pader ng pagdududa sa aming isipan. Tinuruan kaming magduda sa iba para protektahan ang aming sarili. Ngunit dito, sinira ng Pilipinas ang lahat ng mga pader na iyon. Ang kamalayan ng mamamayang nakapulot ng pitaka, ang dedikasyon ng pulis sa isang dayuhang dalaga, at ang mainit na pusong nagsabing, mabuti na lang at nakita. Paglabas namin sa istasyon ng pulis, tumingala ako sa langit. Ang langit ng Maynila ay bughaw pa rin. Ang mga kalye ay masigla pa rin. Ang mga tao na kanina ay mukhang nakakatakot, ngayon ay iba na. Ang katotohanang libo-libo sa kanila ay nagtitiwala sa isa't isa. Ang tiwalang kahit mawalan ako ng isang bagay na mahalaga, may mag-iingat nito para sa akin.
Yara, sabi ni Tamar habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nahihiya ako sa aking ama. Bakit niya ako tinuruan na ang mundo ay isang gubat kung saan ang malalakas lang ang nabubuhay? Ngunit ang mundong ito ay maaaring hindi isang gubat. Maaaring isa itong hardin ng mga bulaklak tulad nito. Bakit hindi natin alam? Noong gabing iyon, bumalik kami sa aming silid sa hotel. Hindi kami nagsalita. Magkahawak kamay lamang kaming nakatulog. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi kaligtasan, ito ay paggalang sa sangkatauhan. Ngayon, isang araw na lang ang natitira bago matapos ang aming biyahe. Malapit na ang oras ng pag-uwi, ngunit ayaw ko pang bumalik. Hindi ko makayanan ang katotohanang kailangan kong magising mula sa kamanghamanghang mundong ito at bumalik sa kulay-abong katotohanan. Kaya, sa huling araw, nagpasya akong gawin ang isang bagay na ikagugulat ng lahat. Dumating ang umaga ng aming huling araw. Ang lobby ng hotel ay nababalot ng mabigat na katahimikan. Nawala na ang pananabik ng unang araw. At ang kalungkutan ng paghihiwalay na lamang ang nananatili. Inayos namin ang aming mga bagahe at nagtipon sa lobby. 11:00, kailangan naming sumakay sa bus, papuntang airport. Sinimulan nignang. Galia ang pagtawag ng pangalan. 1, 2, 3. Nanigas ang mukha ng guro. Teka, nasaan si Yara? Tumingin sa paligid ang aking mga kaibigan. Gulat na sabi ni Tamar. Sabi niya kanina, mauuna na siyang bumaba, baka nasa banyo lang. Ngunit 10 minuto, 20 minuto ang lumipas, at hindi ako lumitaw. Tinawagan ng guro ang aking cellphone. The number you have dialed is currently unavailable. Ang lobby ng hotel ay biglang naging magulo. Emergency! Tawagan ng security ng hotel, kontakin ang embahada. Nanginginig ang boses ni Gangang. Galia, isang estudyanteng Israeli ang nawawala. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagtakas. Ito ay isang seryosong sitwasyon na maaaring may kinalaman sa kidnapping o terorismo. Sa isip ng guro, tiyak na lumitaw ang mga pinakamasamang senaryo, mga espiya, mga internasyonal na sindikato. Ngunit noong sandaling iyon, wala ako sa lobby ng hotel. Nasa isang ganap na ibang lugar ako sa isang malaking bookstore sa mall. Kinaumagahan, paggising ko, nakaramdam ako ng isang hindi mapigilang uhaw. Hindi ako maaaring bumalik ng ganito. Gusto kong kahit paano ay maempake ang kapayapaan, ang hangin, at ang kabaitan ng mga tao sa bansang ito at dalhin sa aking maleta. Kaya't mag-isa akong lumabas. Nag-iwan ako ng isang sulat para sa aking mga kaibigan, ngunit hindi ko alam na aksidente itong naitapon ng housekeeping. Ang pinuntahan ko ay isang dambuhalang bookstore. Pagpasok ko pa lang, namangha ako. Walang katapusang mga estante ng libro, milyon-milyong libro. At ang pinaknakakagulat ay ang mga tao. Mga batang nakaupo sa sahig na nagbabasa, mga office worker na nakatayo at nagbabasa ng magazine, mga matatandang may salamin na nagbabasa ng mga aklat sa kasaysayan. Ang mga bookstore sa Israel ay hindi tahimik. Kami ay isang lahi na mahilig sa debate, kaya kahit sa bookstore ay maingay at ang mga subteranyang espasyo na may maraming tao ay palaging nagdudulot sa amin ng kaba. Nagpapaalala ito sa amin ng mga bomb shelter. Ngunit dito, ito ay isang dambuhalang kanlungan ng kaalaman. Sa halip na tunog ng baril o sirena, tanging ang kaluskos ng mga pahina ng libro. Mga taong may payapang mukha na lumalangoy sa karagatan ng kaalaman. Pumunta ako sa seksyon ng pag-aaral ng wika, Beginner's Filipino, History of the Philippines, The Life of Jose Rizal. Kinuha ko ang lahat ng librong kaya ko. Kailangan kong matuto. Kailangan kong malaman kung paano naging ganito kalakas ang bansang ito. Paano nila nagagawang protektahan ang kanilang mga tao nang walang baril. Habang binubuklat ang mga pahina, umiyak ako. Nabasa ko ang tungkol kay Rizal, isang bayani na lumaban hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi sa pamamagitan ng panulat. Isang leader na nagmamahal sa kanyang bayan, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng tinta. Ang aking ama ay isang sundalo. Palagi niyang iniisip kung paano pupuksain ang kaaway, paano po protektahan ang bansa. Ngunit ang mga leader ng bansang ito ay nag-isip kung paano mabubuhay ng may dignidad ang kanilang mga mamamayan. Hindi ko namalayan ang oras. Hindi ko alam na naubos na ang baterya ng aking telepono. Nakaupo lang ako sa sahig, sinusulat ang mga letra ng alpabetong Filipino
gamit ang aking daliri at nangako sa aking sarili. Babalik ako. Siguradong babalik ako para matutunan ang dakilang wikang ito. Noon, may humawak ng mahigpit sa aking balikat. Yara, tumingala ako at nakita ko signang Galia at mga pulis na pawis. Namumula ang mga mata ng guro. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Niyakap ako ng mahigpit ng guro at humagulgol. Akala ko papagalitan niya ako, ngunit bumagsak siya sa ginhawa. Patawad. Akala ko na wala na kita. Patawarin mo ako. Pinagtinginan kami ng mga tao sa paligid. Inayos ng pulis ang sitwasyon. Mabuti na lang at ayos ka. Nahanap ka namin gamit ang iyong location device. Itinuro ko ang salansan ng mga libro sa tabi ko at humikbing sinabi, "Patawad po, Ginang. Hindi ko po intensyong tumakas. Gusto ko lang dalhin ang mga ito. Gusto kong dalhin ang Pilipinas. Nasa aking kandungan ang Beginner's Filipino at History of the Philippines." Tiningnan ng guro ang mga libro, pinunasan ang kanyang mga luha at itinayo ako. "Halika na, mahuhuli tayo sa flight. Ang mga librong ito, bibilhin ko para sa iyo." Dinala kami sa hotel ng police car. Pagkakita sa akin ng aking mga kaibigan, sinuntok nila ako sa likod at pinagalitan. At sa huli, nagyakapan kaming lahat at umiyak. Sumakay kami sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Maynila ay papalayo. Sa bus papuntang airport, tahimik ang lahat. Tiyak na iisa ang iniisip ng lahat. Ayaw ko pang umalis. Umupo signang. Galia sa tabi ko at marahang nagtanong, "Yara, ano iyong sinusulat mo ng napakaseryoso sa bookstore?" Ang sulat na iyon ay nakasuksok sa pagitan ng mga pahina ng libro. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang lukot na papel. Ang sulat na isinulat ko habang nakaupo sa sahig ng bookstore. Ang tatanggap ay ang aking ama, isang general ng Israel Defense Forces. "Ginang, maaari ko po bang basahin ang liham na ito? Gusto kong marinig din ng aking mga kaibigan." Tumango ang guro. Nanginginig kong binuksan ang liham. Hindi ito isang simpleng travelogue. Ito ay isang deklarasyon na nagbago sa 18 taon ng aking buhay at magbabago sa buong buhay ko sa hinaharap. Sa bus papuntang airport, nanginginig ang aking kamay na may hawak na mikropono. Nakatuon sa akin ang mga mata ng aking mga kaibigan. Huminga ako ng malalim at sinimulang basahin ang liham. "Mahal kong Itay, si Yara po ito. Papunta na po kami ngayon sa Naiya." Sa loob ng ilang oras, maririnig na naman namin ang sirena sa Tel Aviv. Naaalala mo po ba? Noong umalis ako, sinabi mo na ang Pilipinas ay isang mapanganib na bansa, puno ng mga labi ng digmaan. Isang sawimpalad na bansa tulad natin. Itay, patawad po. Mali ang iyong impormasyon. Iba ang lugar na ito sa atin. Nagtatayo tayo ng mga pader para mabuhay. Sila, nagbubukas ng mga pinto para mabuhay ng magkakasama. Humahawak tayo ng baril para labanan ang kaaway. Sila, nag-aalok ng kamay para makipagkaibigan. Nakakita ako ng mga himala dito. Isang babaeng naglalakad mag-isa ng 2:00 ng umaga na walang nangyari. Isang batang tapat na nagbabayad sa isang tindahan na walang bantay. Mga taong nagbibigay ng upuan sa mga buntis, sa tren. Lagi mong sinasabi na ang kapayapaan ay dapat protektahan ng lakas. Tanging isang malakas na hukbo ang magdadala ng kapayapaan. Oo, tama po iyon. Alam kong nagtatrabaho ka ng husto, nagpupuyat para protektahan kami. Lubos kitang iginagalang. Ngunit Itay, ang kapayapaan na nakita ko sa Pilipinas ay medyo naiiba. Ang kapayapaan dito ay hindi protektado ng militar, kundi ng tiwala, ang tiwalang hindi ka sasaktan ng iba. Ang tiwalang kung madapa ka, may tutulong sa iyong bumangon. Ang tiwalang iyon ay mas malakas kaysa sa libu-libong tangke na nagpoprotekta sa lipunang ito. Itay, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakahinga ako ng walang gas mask. Ang tensyon na nakadagan sa aking mga balikat ay nawala. Pinalitan ito ng kalayaan. Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang maging isang ordinaryong 18 taong gulang na kumakain ng adobo, nagme-makeup at nagbabasa ng libro. Itay, may hihilingin po ako. Pakiusap, payagan mo akong bumalik sa Pilipinas, hindi para tumakas. Gusto kong matuto.
Matutunan kung paano sila nagtayo ng isang sibilisadong bansa mula sa abo ng digmaan at krisis. Matutunan kung paano sila nagtatanim ng pag-ibig sa halip na poot. Gusto kong matutunan ang mga sikretong iyon para gawing katulad ng Pilipinas ang ating Israel. Isang bansa kung saan ang ating mga anak ay hindi na manginginig sa tunog ng sirena. Kaya't nakapagpasya na po ako, mag-aaral po ako sa Pilipinas. Hahawak ako ng libro sa halip na baril. Pupunta ako sa aklatan sa halip na sa bomb shelter. Ang iyong anak, Yara, mula sa Maynila, nang matapos akong magbasa, ang buong bus ay puno na ng luha. Si Noam, si Tamar, kahit si Gneng, Galia na laging malakas ay humahagulgol. Hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pag-asa na umuusbong. Dahil natagpuan namin ang landas na dapat naming tahakin, kinuha ni Geng. Galia ang mikropono, nanginginig ang kanyang boses. Yara at mga estudyante, patawad. Masyadong makitid ang mundong itinuro sa inyo ng mga nakatatanda. Ang inyong nakita ay ang katotohanan. Ang Pilipinas ay maaaring ang kasagutan. Pagbalik natin, susulat ako ng isang ulat sa Ministry ng Edukasyon. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para makita rin ng mga susunod na henerasyon ang himalang inyong nakita. Woo! Pumalakpak at sumigaw ang aking mga kaibigan. Tumingin kami sa labas ng bintana, papalubog na ang araw sa highway. Ang langit ng Pilipinas ay kulay pula na parabang nagpapaalam sa amin. Paalam, mga kaibigan, magkikita tayong muli. Nang dumating kami sa airport at pumunta sa passport control, ang pakiramdam ay kabaligtaran ng pagdating. Noong dumating, may takot. Pupunta ba ako sa impyerno? Ngayon, sa pag-alis, pakiramdam na pinalalayas mula sa paraiso. Ngunit magaan ang aking mga hakbang dahil sa aking maleta ay may mga librong Filipino at sa aking puso ay may isang pangarap. Sumakay ako sa eroplano at umupo. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng runway ay kumikislap na parang kumikindat sa amin. Ipinatong ko ang aking kamay sa bintana at bumulong, "Paalam, Pilipinas." Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong muling mangarap. Malakas na umangat ang eroplano. Ang maningning na tanawin ng gabi ng Maynila ay unti-unting lumayo. Ngunit ang liwanag na iyon ay naging isang parola na hindi kailanman mamamatay sa aking puso. Ang aming biyahe ay natapos na, ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ng mga pagbabagong idudulot ng 20 dalagang ito pagbalik sa Israel at kung paano magiging katotohanan ang pangarap ni Yara. Lumipad ang eroplano mula sa Naya, lumipad ng maraming oras, at lumapag sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana, ang tuyong lupain, ang kulay kayumanggi, ang mga missile launcher sa lahat ng dako, at mga sundalong may dalang rifle na nagpapatrolya. Isang linggo lang ang nakalipas, normal ang tanawing ito. Ngayon, tila ito'y banyaga at masakit. Bumukas ang pinto mula sa arrival area. Naghihintay ang mga magulang. Ang aking ama, naka-uniformeng militar, ay nakatayo sa unahan. Itinabi ko ang aking maleta, tumakbo, at niyakap siya. Itay, niyakap ako ng mahigpit ng aking ama. Ang amoy ng pulbura at pawis sa kanyang uniforme. Ito ang aming katotohanan. Nakauwi ka na. Walang nakakatakot na nangyari, hindi ba? Sa tanong ng aking ama, umiling ako at kinuha ang lukot na liham mula sa aking bulsa at ibinigay sa kanya. Basahin mo po ito. Ito ang aking sagot. Sa sasakyan pa uwi, binasa ng aking ama ang aking liham. Sa bawat linyang lumilipas, unti-unting lumalambot ang kanyang matigas na ekspresyon. At sa huling pangungusap, kung saan isinulat kung gusto kong humawak ng libro sa halip na baril, tumingin ang aking ama sa labas ng bintana. Sa salamin, nakita kong namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Oo, baka tama ka, baka tayo ang mali. Ito ang unang mahinang pag-amin na lumabas sa bibig ng aking ama na nabuhay sa buong buhay niya bilang isang malakas na sundalo. Pagka-uwi, hindi kami nanahimik. Si Tamar, Noam, at ako ay ginawang isang dokumentaryo, ang mga video na aming kinunan. Ang pamagat nito, ang tunay na kapayapaan, nakita namin ang Pilipinas. Naglalaman ang video ng mga eksena sa mga kalye ng Maynila ng 2:00 ng umaga, ang tapat na bata sa Honesty Store
ang priority seat sa tren at ang ngiti ng matandang aming nakilala. Ipinost namin ito sa YouTube at Facebook. Sumabog ang reaksyon. Tumaas ang views sa buong Israel, 100,000, 500,000 at pagkatapos ay 1,000,000 views. Napuno ang mga komento ng mga tinig ng pagkabigla at pagpuna sa sarili. Totoo bang may ganitong mundo? Hindi ba't isang set lang iyan? Sa ating pagpupumilit na mabuhay, nakalimutan na natin ang dignidad ng tao. Ang Pilipinas, ang dapat na maging kinabukasan natin. Ang pagkalat ng video ay lumampas sa aming paaralan at yumanig maging sa mundo ng politika. Pinanood ng mga magulang ng Harel International School, mga ministro at mambabatas ang video. Isang araw, bumisita sa aming paaralan ang ministro ng edukasyon ng Israel nang walang pasabi. Gusto kong makilala ang mga estudyanteng pumunta sa Pilipinas at signang Galia. Sa pulong sa opisina ng punong guro, kinakabahan kaming nakaupo, ngunit signang Galia ay matatag. Ipinakita niya ang mga aklat-aralin, mga larawan ng school lunch at ang video ng mga estudyanteng naglilinis na dinala niya mula sa Pilipinas at nagpresenta ng buong puso. Ginoong Ministro, tinuturuan lang natin ang mga bata ng matematika at agham, ngunit hindi natin sila tinuturuan kung paano mamuhay ng sama-sama. Ang mga bata sa Pilipinas ay naglilinis ng kanilang sariling mga silid-aralan. Natututo sila mula pagkabata na ang pag-aalaga sa iba ay sa huli ay pagprotekta rin sa sarili. Iyon ang sikreto na tumulong sa Pilipinas na maging isa sa mga pinakamabilis na umuunlad na bansa sa mundo kahit walang likas na yaman. Bumuntong hininga ang ministro at tumango. Nakakagulat, nakatuon lamang tayo sa edukasyong pang-elite habang sila ay naglilinang ng mga tao. Pagkatapos ng araw na iyon, isang maliit na revolusyon ang naganap sa aming paaralan. Inanunsyo ang Philippine Week. Sinubukan ang pagkaing Pilipino sa tanghalian at isang student council ang binuo para sa paglilinis ng mga silid-aralan. Noong una, may mga reklamo, ngunit hindi nagtagal, natanto ng mga bata na ang paglilinis ng espasyong kanilang ginagamit ay isang bagay na maipagmamalaki. Tumaas ng husto ang nag-enroll sa klase ng wikang Filipino at kinailangang magbukas pa ng 3 klase. Magandang umaga? Ang mga pagbati sa Filipino na may puntong Hebreo ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo at ako, si Yara, ay may bagong determinasyon. Binago ng 7 araw sa Pilipinas ang aking buhay. Sinimulan kong mag-aral ng Filipino gabi-gabi. Masusing pinag-aralan ang mga aklat sa kasaysayan ng Pilipinas. Nag-alaga ako ng isang pangarap. Isang araw, mag-aaral ako sa Pilipinas. Tiningnan ng aking ama ang mga librong Filipino sa aking mesa at sinabing, "Yara, sige, humayo ka at matuto. Alamin mo kung paano nila nalampasan ang lagim ng digmaan at lumikha ng kapayapaan. At pagkatapos, bumalik ka at baguhin mo ang ating Israel. Nandito ako na may baril para protektahan ka at ikaw naman diyan. Gamit ang iyong panulat, iguhit mo ang ating hinaharap." Itay, niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol. Hindi ito mga luha ng paghihiwalay kundi mga luha ng isang bagong simula. Ngayon, alam kong balang araw, muli akong tatayo sa naiya. Pagdating ng araw na yon, dadaan ako sa automated gate at hihinga ng malalim. Nakauwi na ako, hindi sinasadyang sasabihin ko ang mga salitang Filipino na iyon. Ang aking pangalawang tahanan, ang bansang nagbigay sa akin ng pagkakataong muling huminga upang paghandaan ang araw na iyon. Ngayon, muli kong binuksan ang diksyonaryong Filipino at kinopya ang alpabeto, nangangako sa sarili na itatanim ang mga buto ng himala na ipinakita sa akin ng Pilipinas dito mismo sa Tel Aviv, at doon nagsimula ang pag-ibig ni Yara, anak ng isang general ng Israel para sa Pilipinas. Ang maliit na bolang inihagis ng isang dalaga ay magiging isang dambuhalang tulay na mag-uugnay sa kinabukasan ng dalawang bansa. Kamusta? Masyado na tayong nasanay kaya nakalimutan na natin kung gaano kalaking biyaya ang makapaglakad sa kalye sa gabi. Kung gaano kadakilang kamalayang sibiko ang katapatan na maiwan ang iyong mga gamit sa isang coffee shop nang walang takot na mawala. Para sa mga elite ng Israel na nabubuhay sa takot ng digmaan, ang Pilipinas ay tunay na isang paraiso sa lupa. Ang isang ordinaryong araw para sa atin ay nag-aalab na pangarap ng iba. Sumakay ka ba ng bus papuntang trabaho ngayon? Nakipag-usap ka ba sa iyong mga kaibigan hanggang gabi? Kung oo,
Nabubuhay ka na sa isang mahimalang buhay. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring ibahagi ito ng malawakan upang mas malayo pa ang maabot ng ating pagmamalaki. Sa huli, upang ipahayag ang ating pasasalamat sa ligtas na Pilipinas na ating tinatamasa, mangyaring isulat sa mga komento, "Salamat Pilipinas." Bawat komento ninyo ay makakatulong sa pagbuo ng isang mas dakilang Pilipinas. Ang pag-subscribe at pag-like ay pag-ibig. Magbabalik ako na may mas nakakaantig na mga kwento tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.